Kung magluluto ka ng ulam na may gulay, mas maganda talaga kung may ampalaya. Dahil nga minsan, pagka mapait ang pagkakaluto, ayaw na nilang kainin. Hey, what's up mga kaibigan? Welcome sa Cook and Taste. Meron tayo ditong balon-balunan ng manok. Wala itong atay, puro balon-balunan lang. Halagang 150 pesos at mahigit siyang kalahating kilo. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng ampalaya na may kasamang balon-balunan ng manok. Kung bago nga lang ito sa pagkakadinig mo, mas maganda kung tutukan mo yung video hanggang sa huli para naman matutunan mong mabuti. Sa una, isasalang natin yung ating mga balon-balunan dito sa ating maliit na kawali. Tapos titimplahan natin ng luya, lalagyan natin ng asin, at lalagyan din natin ito ng paminta. At para nga mapalambot natin, lalagyan natin to ng malinis na tubig. Tapos nga isasalang natin ito, siguro mga 20 to 25 minutes ay malambot na ito. Habang nagpapakulo naman tayo ng ating balon-balunan, hihiwain ko lang itong ampalaya. Salamat nga pala sa mga nagsishare ng ating video. Salamat din sa mga bagong pasok dito sa ating page. Welcome po kayo sa Cook and Taste. At gusto ko rin pong i-welcome ang lahat ng mga bagong manonood natin sa YouTube. Tatanggalin lang natin yung mga puti at yung mga buto dito sa ating ampalaya. Siyempre, para nga mawala yung pait, kailangan tanggalin natin yung mga puti-puti. Pero hindi lang naman doon ang gagaling ang pait ng ampalaya. Siyempre, nasa katas na niya yan. Hindi ko na ipagkakanipis-nipis ang hiwa nito. Mas okay na sa akin yung ganito lang kanipis, nasa 1 cm lang. Binabati ko pala si Ate Elizabeth Barcelona Corpus. Maraming salamat din po kay Alfonso Alvarez. At para nga medyo mawala ng konti yung pait, lalagyan natin ng konting asin. At iset aside lang muna natin ito para nga kumatas pa yung tubig niya. Tapos ito, meron tayo ditong isang siling bell pepper. Or atsal naman yata ang tawag dito sa mga taga-timog. Maraming salamat din po pala kay Aurora Samaniego. Pagkatapos ng mga ilang minuto, mga 25 minutes, tinest ko nga kung medyo malambot na itong ating balon-balunan. At sa pagkakatusok ko nga ng aking tinidor ay malambot na. Kaya naman itinabi ko muna at i-drain natin yung sabaw niya. At dito naman sa isang malaki-laking kawali, naglagay na lang tayo ng ating mantika at kinainit lang, nilagay na nga rin natin yung bawang. Hihintayin lang natin itong medyo mamula-mula para nga maganda ang laban. Pag malapit ng pumula, ilagay na nga natin itong ating mga sibuyas na puti. Kung mayroon naman pula, wala naman problema. At maraming salamat din pala kay Yoli Romero from Camarines Norte. Salamat din pala kay Sir Fermin Kadungog. Siya naman ay taga Negros Oriental. At maraming salamat din po pala kay Sir Bobet Gutib at kay Ate Ligaya Vicente ng Pateros. Pagkatapos nga nating gisahin yung ating bawang at sibuyas, nilagay ko na nga yung ating pinalambot na balon-balunan ng manok. Sasangkotsahin lang din natin ito para nga medyo lumabas pa yung kanyang natural na flavor. Tapos nga yan ay titimplahan naman natin ito ng paminta. Siyempre lalagyan din natin ito ng konting patis lang. Basta sa paglalagay nga ng ating mga panimpla, huwag mo agad dadagdagan. Madali naman mag-adjust pagdating ng huli pagka tinikman mo na. Tapos ito yung pinaka-importanteng panimpla natin dito. Ito yung oyster sauce. Medyo marami ang ilalagay natin hanggat maaari, siguro mga 5 hanggang 6 na kutsara. Ito yung magpapasarap dito sa ating recipe ngayon. Haluin mo lang ng haluin para magpantay-pantay ang kanyang kulay. Tapos nga yan, pagka okay na, pwede na nating ilagay dito yung ating hiniwang ampalaya. Hinugasan ko pala yan after kong itabi kanina nung nilagyan ko ng asin. Nilagay ko na nga rin pala yung ating mga bell pepper. Halu-haluin lang natin, tapos maya-maya ay tatakpan naman natin ito para nga medyo ma-steam pa siya. Palalantahin lang natin ito ng konti, siguro mga 3 minuto kukulo na yan. Kaya katulad nito, ayan, nakikita nyo naman, medyo naglabas pa siya ng katas. So okay na to, pwede na to, hindi na to pagtatagalin pa dahil baka mamaya mapangit naman ang kalabasan pagka masyadong niluto natin yung ampalaya. Pagkatikim ko nga ay para sa akin, sakto na nga yung mga timpla niya at hindi na ako mag-a-adjust, kaya nga hinain ko na. So titikman natin ito kung hindi ba mapait. Para sa akin naman, okay yung lasa at walang ganong pait. Salamat!